walang dapat. Nakagmaritis ito si Ivan Uy, yung sekretary ng DICT, at yung namayakang si Hubert Guevara, yung senior deputy secretary. Sila pa yung nauna pumasok yun sa kwarto. So dito ako, si Hubert dyan, si Ivan dyan, and dito si Lisa, conference table. Memoryado mo yan. Nandun yung table ni Lisa, yung office table, conference table. Tapos, guys, I have a meeting with the owners of Smartmatic. I need 2 technical guys. Maglingon sa akin, but not you, because they hate you so much. Di ba, Lisa? Kompleto ang drama ko. Pati script. Memoryado ko yun kasi sinulat ko talaga yun kung ano yung mga katagang binitawan mo. Kasi alam ko, mahalaga yung pag-ahamig mo na yan. Bakit nga ba si Lisa Marcos makikipagpulong sa may-ari ng Smartmatic sa panahon ng kampanya? At bakit kailangan ng 2 technical guys? Alam naman ni Lisa kung paano bilangin ng makina ang boto. Dahil 6 na taon ko nang in-explain yan sa kanya. Abogado naman siya, so hindi ko kailangan i-drill yan sa utak niya. So hindi niya kailangan ng 2 technical guys. Sa meeting na yun, kung ang issue is paano bibilangin ang boto. So alam ko na, magmi-meeting kayo na may 2 technical guys, pero hindi pwedeng nandyan si Glenson. Ang number 1 na kalaban is Smartmatic dahil ang pag-uusapan ninyo ay paano manipulahin ang boto. Yun ang totoo. Hindi ako pwede doon kasi papalag talaga ako. Paano manipulahin ang boto? So, pagkatapos ng eleksyon, alam ko na, hindi na ako nagpakita doon sa kanila. The last day of service, Lisa, kung natandaan mo, araw ng eleksyon. Pumunta ako sa headquarters hanggang alas 3 ng umaga. Pag-uwi ko, hindi na ako nagpakita sa iyo ever since until today. Dahil alam kong trinaytor ninyo ang taong bayan. Ang pagkakaalam ko at estimate ko, si Marcos ay hindi lumagpas ng 24 million votes. Pero ang dineklara ng COMELEC, 31 plus million votes. Si Sara, 32 million, tigit ng 200,000. Lilinawin ko, yung boto ni Sara Duterte, totoo yan. Kasi hindi naman siya sinama sa manipulasyon ni Lisa Marcos. Noong palang kampanya, ayaw na ni Lisa Marcos kay Inday Sara. Noong palang kampanya, trinaytor na nila si Inday Sara. So kung makikipag-usap siya sa Smartmatic para lang sa asawa niya at sa anak niya na kandidato rin, di ba? Sa Ilocos Norte, 1st District. Hindi kasama si Inday Sara. So kung ano man ang boto ni Inday Sara, totoong boto yan ni Inday Sara. Ano man ang boto ni Marcos, manipulado yan. Didikit nila kasi kung 32 million votes si Inday Sara, 24 lang si Bongbong Marcos, sino ang titingalain nating leader? Si Inday Sara. At takot na takot si Lisa dyan na matanggal ang asawa niya. Kasi weakling na, mababa pa ang boto. So kailangan niya nga. Walang duda na nalo si Marcos. Pero dahil dinagdagan nila ang kanyang boto, pandaraya yan. Di po ba? Pandaraya, no matter how you look at it. So, ito yung manipulasyon na dalawa para makamit nila ang kapangyarihan. Ayong nakamit na nila ang kapangyarihan. Manipulasyon sa Korte Suprema, manipulasyon ng election system natin. Pala, pagkatapos ng eleksyon, yung grupo ni General Reo nakakuha ng datos mula sa COMELEC at ang lumabas libo-libong makina mula sa NCR, Batangas at Cavite, galing namang sa iisang IP address. Bawat makina dapat may iba-ibang IP address, di po ba? Dapat ganun yun. Isang makina, kung makina po kayo, ma'am, yung IP address niyo, iba po sa makina IP address niyo, ma'am, niyo, sir. Pero itong libo-libo, almost mahigit 30,000 machines, iisang IP address lang. Yun ang patunay na minanipulahan nila. At ang kausap ni Lisa Marcos, ayon sa records ng Immigration Bureau, ay si Roger Piñate Alejandro Martinez, Venezuelan presidente at co-founder ng Smartmatic. Dumating sa Pilipinas nung sinabi ni Lisa Marcos na magkaroon siya ng meeting. Ito mga sinabi ko po sa inyo.
Hindi po ako sinagot ni Lisa Marcos nito. Gumawa na po ako ng affidavit. Nasa Facebook wall ko po yun. Nakapin po yung post na yun. Hindi po ako sinagot. The closest thing na sumagot si Lisa Marcos nung in-interview niya siya ni Kato Chabang Taberna. Oh, may Kato Nying. Tinanong siya ni Kato Nying, dyan si Glencho, sasampalin ka raw. Diba? Kasi sinabi ko, sasampalin ko, pag dito ka lang, sasampalin kita kaliwat kanan. Sabi niya, at dandaya daw kayo. Ang sabi ni Lisa Marcos, hayaan mo na lang siya. I hope he means as congressman or governor or something. Ganyan mo yung sagot mo. Pinaparatangan kita na minanipula mo yung election system. Tapos yun ang isasagot mo. Hayaan mo na lang si Glencho. I hope he means as governor, congressman or something. Para pag sinasabi yata ni Lisa, yumuko ka sa akin, papanalunin kita. Hindi, not in your wildest dreams. Hindi ako yuyuko sa iyo, Lisa. And I will never bow down to you. Kilala kita. So, eto mga kababayan, hindi ako sinagot at hindi ako kinasuhan. Yan ang patunay ko sa inyo na totoo ang mga sinasabi ko. Hindi nila ako sinagot at hindi nila ako kinasuhan. Meron silang final na disbarment, pero hindi yung issue na yan. Mamaya na lang. So, ito. Dito na tayo sa iba pang ginawa nila. So, ang tema dito, to hold on to power. Yun ang motibo nila, hindi pagsilbi sa taong bayan. Kung paano manatili sa pwesto, yun ang motibo ng mag-asawang Marcos. More on Lisa Marcos kasi siya naman talaga nasusunod. So, itong sa US, pagkasunod-sunuran sa Amerikano, sa anim na taon na yun, maliban lang sa panahon ng COVID, palagi kaming nagdi-dinner doon sa kanilang bahay. 6 kaming technical persons plus yung 2 mag-asawa. 8 kami. Sa 8 taon na yan, ako lang at si Lisa Marcos ang nag-using. So doon sa table, si Lisa Marcos yan, dito ako palagi. Kasi kakaplit nila yan, tara na mag-using na tayo. So, every time nagdi-dinner kami, paulit-ulit na sinabi ni Marcos sa akin, the Americans remove my father. So, deep-seated yung kanyang takot sa mga Amerikano na tatanggalin din siya. Alam niya, weak link siya eh. Kung kakalabanin niya yung Amerika, tanggal ka. So, kaya ginawa niya, lumukod siya sa mga Amerikano at pinagbigyan niya lahat ng gusto. So, pati yung pagbigay ng military, access ng military base natin malapit sa Taiwan, which is very provocative to China. Itong Chacha, ano ba yan? Extension ng term limits naman talaga. Ang ulterior motive yan, ang end motive nila eh. Siyempre, balik-ulit tayo doon. How to hold on to power. Paano sila manatili sa pwesto? Minanipula nga ang Korte Suprema, minanipula nga ang election system para magpamit nila ang kapangyarihan. Ngayon nandiyan na sila, the next step is paano natin mahawakan ang kapangyarihan na hindi na mapunta sa iba. Ito yun. Yumuko sa mga Amerikano kasi Americans remove my father. So, yuko siya doon sa mga Amerikano para hindi siya tanggalin. Baguhin natin ang konstitusyon para ma-extend yung term limits o makatakbo uli siya ng pangalawang termino. Itong giyera sa China, ito palagi pinag-uusapan natin. Pero nobody has delved deeper. Ano ba motibo ni Marcos? Bakit niya gusto tayong makipag-away sa China? Bakit ba? Aside from the fact na baka diniktahan siya ng mga Amerikano, but which is very speculative. Pero ang makikita ninyo is, kung makikipag-away sa China at pagkakaroon tayo ng giyera, ano bang gagawin ni Marcos? Magdeklara ng emergency rule. Walang eleksyon, siya pa rin ang Pangulo. So pareho lang yan sa term extension. So tingnan ninyo ang mga ginagawa nila. Chacha, extension ng termino. Amerikano, para hindi tanggalin. Giyera, para emergency rule. Walang eleksyon. So, ito yung lahat. Nakamit na nila actually, although doon sa Korte Suprema, hindi siya nagwagi. Hindi siya nagwagi doon sa pagmanipula. Pero sa election system, nagwagi sila. Nakamit nila yung kapangyarihan. Ngayon, how to maintain that kapangyarihan
Yuko sa Amerikano, baguhin ang konstitusyon at magipag-ira sa China. So, maintindihan na natin yung kanilang ginagawa. So, ito ngayon, ito ating ginagawa ngayon, pinapaabot natin sa taong bayan ang issue natin. Sa inaway na mas maiintindihan nila dahil nalalaman na natin yung motibo nila ngayon. Ito yung motibo bakit binabago ang konstitusyon, bakit yumuko sa mga Amerikano, bakit trinayo nila ang China, bakit makikipag-away sila sa China. So anong ginagawa nila? Kami sa Maisog, pinipigilan yung rallies. Ang tao pa yan, binibili. Number one dyan, si Tambaluslos, di ba? Si Tambaluslos namimigay ng ayuda. So ang bagong pangalan niya, Tambayuda. So Tambayuda na siya ngayon. So binibili nila yung taong bayan. Pero alam nyo, mga kababayan, ang perang hindi mo pinaghirapan, madaling mawala. So yung pera na yan, most likely, napunta sa luto o sa wedding. Walang actual na investment sa kinabukasan ng taong bayan. Imagine yung 500 billion pesos na binibigay sa ayuda, kung in-invest mo yan sa kalsada. Ayon sa World Bank, yung congressman ako, pinatawag namin ng World Bank. Sabi ng World Bank, kapag ang kalsada mo ay sinimento mo at kinonect mo sa transportation network ng region mo, 22 times ang benefit. At yun ang ginawa ko sa probinsya ko. Kaya po, nung ako'y congressman, nagsimula ko ang biliran, perennial top 10 poorest province in the Philippines. Palagi kami nanon sa top 10. 7 out of 10 people in biliran were poor. At that time, nung nagsimula ako, ang ginawa ko, sinimento ko yung mga kalsada namin. Ang nasimento ko, 32 kilometers. 31 kilometers in 3 years. Ang nasimento ng kalaban ko, 32 kilometers in 12 years. So lamang lang siya na 1 kilometro, pero lamang ako na 9 na taon. 2 kilometro na lang iniwan ko nung dinaya ako ni Spark natin. Siguro nahiya, sinimento na lahat. Pero pag-alis ko, nabaliktad ko yun. 7 out of 10 were poor when I started 3 years earlier. When I left 3 years later, 3 out of 10 are poor. Wow. So hindi mo na makikita yung biliran sa top 10 poorest province in the Philippines. So from 7 poor out of 10 to 3 out of 10 na mahirap. Kapaligtad ko talaga actually. Because yun ang tamang investment natin for the future. Pero kung ang intensyon mo, ang motibo mo, ay to capture power and hold on to power, wala kang pakialam kung anong nangyayari sa kabayan. Mahal ang bigas, mahal ang kuryente, mahal ang isda, mahal ang tubig, everything is mahal. Di ba ba? Wala silang pakialam sa atin. We are left to fend for ourselves while they wallow in doon sa anong gusto sa state nila sa Malacanang. At papayagan ba natin na ganito ang gagawin nila sa atin matapos tayo magtiwala sa kanila? Hindi. Hindi tayo papayag. Hindi tayo mapapaalipin sa kanila. Because we have our own dignity, we have our own lives. May pamilya tayo, may mga anak tayo, may mga apo tayo na ang kinabukasan, ang magandang kinabukasan, ang gusto natin mabigay sa kanila. But we cannot do that kung ang gobyerno natin ay isang criminal syndicate na ang motibo to capture power, hold on to power, wala silang pakialam kung anong nangyayari sa kabayan. And we are here today because we want to invest in our future. Pauwiin natin ang kinabukasan at buhay ng bawat Pilipino ngayon at sa mga susunod na araw. Tama. In the first place, hindi naman siya lehitimong nakaupo dyan. Sinabi ko na nga sa inyo, minanipula yung election system para makaupo. Nabudol tayong lahat. At hindi natin papayagan ito. Each of us will be going to pay a price. Lahat tayo magpapayag din. Kasi wala naman tayong investment for the future na hindi tayo magtatanim. We have to make that effort. Coming here, giving your time to listen to us is your investment for the future. Even while you're listening in the comforts of your homes, dito sa social media, that is your investment
whatever, your time, your effort, your physical presence, dito o sa rally, investment natin lahat yan. On my part, ako, 4 na yung disbarment case ko. Nung nagsalita ako sa Davao, kinasuhan ako ng disbarment. Pinapatagal yung lisensya ko bilang abogado. Nung salita ko sa Cebu, pag-uwi ko, meron na naman. Pangalawa, pagsalita ko sa Tagum, kinabukasan pagdating ko, andyan na sa gate ko. Pangatlo, sa Dumaguete, sinabi ko bukas pag-uwi ko, meron na po. At totoo nga, pag-uwi ko, nandiyan ang Supreme Court sa harap ng gate ko. Sir, 4 na disbarment. Pang-4 mo na yan. So, 4 na. Pero siguro, nahiya na siguro sila sa Marcos nung nagsalita ako sa Angeles, pag-uwi ko, wala akong disbarment. So, 4 pa lang. 4 pa lang yung disbarment ko, but that is a small price today. Tulad ng sinabi ko sa Angeles, inano ko na sa isipan ko na mawawala yung lisensya ko bilang abogado. Willing ako to give that license. Sabi ko, Alisa, susunugin ko pa yung papel sa harap mo. To show to you that I'm investing in the future of the country and its people. Wala akong pakialam mawala yung lisensya ko pagka-abogado. Basta ang mahalaga, we make a stand. And when we all make that stand, we have to make sure we win. Walang mas mahigit pang kapangyarihan sa mundo. Maliban sa Diyos, of course. Kundi yung kapangyarihan ng tao bayan. Sa inyo po yan. Sabi ko nga, kung iisa lang tayong magsasalita, walang epekto yun. Kasi kunti lang ang political voice natin, kunti lang ang value ng political voice natin, isa-isa. Pero pag ginawa mo yan, lahat tayo sama-sama, that political voice is something na hindi kaya ng kahit pagpangulo ng Pilipinas. So ang appeal ako po sa inyo mga kababayan, especially because you are community leaders, sa ating mga nanonood sa social media, gawin po natin ang lahat na manalo tayo sa labang ito. Bawiin natin yung kapangyarihan. Dapat pinahiram lang yun eh. Ito, inisnatch eh. Ang kapangyarihan, inisnatch nila. Inisnatch kasi minanipula yung election system eh. Dapat, ang eleksyon, pinapahiram lang natin sa kanila ang kapangyarihan. They are accountable, finally, sa tao bayan. Kaya lahat ng leader, ito politiko ito, hindi ito leader si Marcos. Lahat ng leader dapat transparent, accountable. Sumagot ba siya doon sa isyu ng kagabangan? Hindi. Sumagot ba siya doon sa isyu ng pag-snatch ng kapangyarihan? Hindi rin. Para bang impervious siya doon sa isyu sa kanya? So kung ganito, alam na natin mga kababayan yung motibo ng mga tao dito. Huwag natin hayaan na aapihin tayo ng mga taong ito. In the first place, ulit-ulit ko, wala ka namang legitimate authority. Inisnatch mo yung proclamation. Minanipula mo yung election system. So mga kababayan, especially po sa inyo dito, yung community leaders, mahalaga po na ang impormasyon ito ay pakalat po natin sa ating mga kababayan doon sa baba. Kasi hindi tayo makakapaglaban ng epektibo kung hindi alam ng ating mga kasama kung ano yung pinaglalaban natin. Hindi ko ba? It so happens at Dr. Trixie, si Dr. Lorraine, ako at iba pa sa mga speakers, si Atty. Vic, si Atty. Harry, and many others, para itong tira nasa frontline kami. Pero mas mainam talaga na nasa likod namin kayo o nasa tabi namin kayo. We can only do that kapag napabot natin ang isyu, ang mga hinaharap natin isyu ngayon sa ating mga kababayan. Yun lang po ang aking mensahe sa inyo. Maraming salamat po for coming over.